Hi everyone! My name is Joseph and welcome back sa aking channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga pamahiin na ating ginagawa during board exam. Siguro isa ka na rin sa mga sumunod sa mga pamahiin na ating mababanggit na ito ay may katumbas na swerte sa paghihintay ng result. Kaya wag na nating patagalin, pag-usapan na natin. Unang pamahiin na sinusunod during licensure examination or board exam ay yung pagsusuot ng color red na underwear. Bakit nga ba? Ang pagsusuot ng color red na underwear ay pinaniniwalaan na nagbibigay ng swerte. Nakuha yung ganitong paniniwala na dadala ng swerte yung color red is dahil sa mga Chinese. Alam naman natin yung mga Chinese sa kanilang culture, the color red symbolizes luck. Tapos, ang pangalawa naman ay ang bago ka pumasok sa venue ng examination, sa mismong gate pa lang ng school is dapat una mo daw na itatapak or gagawin is yung right side ng paa mo. Tapos, pag pumasok ka naman sa examination room, dapat palaging right din. E paano naman yung mga kaliwa? O, di ba? Dapat palaging nasa right para always right ang answer. Ganon. Sunod naman ay yung pagsipa sa upuan before lumabas ng examination room. Siguro maraming gumawa ng ganitong eksena. Kasi daw, paniniwalaan na nag-i-indicate yon na um, nililit mo na lahat. Parang hindi ka na babalik. Hindi ka na babalik sa room na to. Ito na yung first and last examination mo. Parang ganun yung indication. Tapos para mawala din yung negative vibes during the duration of the examination. Tapos parang nag-rattle ka na. Tapos may mga negative thoughts kang naiisip, siguro yun yung dahilan para sipain mo yung chair. Ganon. May naalala nga isang kwento na let passer din. As in talagang napakalakas talaga ng kanyang pagsipa. As in yung mga natitira pang nag-exam sa room, as in nabulabog talaga. Buti na hindi terror yung kanilang proctor. And the fourth one is, hindi pagtingin sa likuran kung may tumatawag sa'yo. Before kang lumabas sa venue, ever na may tumawag sa'yo, halimbawa, tumatawag yung friend mo, to Joseph, kumusta yung exam? Kailangan hindi mo siyang pansinin. Kailangan dire-diretso ka lang, wag kang lilingon. Kasi parang merong negative na indication pag lumingon ka daw. Kasi nga, ibig sabihin, pag lumingon ka is parang gusto mo pang bumalik, gusto mo pang mag-exam ulit. So, kailangan hindi ka pwedeng lumingon kung meron mang tumawag sa'yo. Hayaan mo na lang na parang kung magtatampo yung friend mo na hindi mo siya pinapansin, sabihin mo lang paglabas mo doon kung pinaniniwalaan mo yung ganitong isa sa mga pamahiin. The next one is yung pagpapatasa ng lapis sa mga nakapasa sa board. Sinasabi nila kailangan yung lapis na gagamitin mo dapat pinapatasa mo sa mismong nakapasok or let passer para ma-attract yung positivity tapos yung luck sa iyo during answering the questions. Para yung lapis, pinatasa sa let passer from any year is meron siyang parang power na magko-connect doon sa destiny mo na makapasa. Ganon. And the last one is yung pagligo ng maligamgam na tubig na may asin. Bakit nga ba? Kasi nga, 'di ba, yung asin, yung paniniwala sa asin is nakakapagtaboy siya ng negative vibes. Tapos yung maligamgam na tubig para ma-attract mo yung mga positive vibes lang, ganun lang. Yun yung mga pamahiin na
kadalasan sinasabi sa mga magbo-board exam. Sa mga nabanggit na pamahiin, ano kaya yung mga pinaniwalaan mo na nagbigay sa'yo ng swerte at nakapasa ka sa board exam? Meron ba? Paki-comment naman diyan sa ating comment section kung meron. Yun lang naman ang aking gustong ibahagi sa inyo, ang mga pamahiin during the board exam. Yun lahat ang ating mga pinag-usapan ngayon. Sana ay nag-enjoy kayo kung ano man ang ating mga na-present na mga pamahiin. And don't forget to subscribe and follow my social media account. See you on my next video. Thank you guys for watching. Bye. Happy learning, everyone.